we'll be bringing in News 5's weather specialist, Alvin Pura. Alvin, okay. Alvin, hello. Hello. Yun. Hello, yan. Alright, Hello. Alvin. Nakalabas Good afternoon. nakalabas na ang bagyong Krising, pero okay, grabe pa rin ang pag-ulan. Nagtatanong ang mga tao, habagat ba ito at bakit hyperactive yata ang habagat? Okay, Lord, yung habagat natin, medyo malakas ngayon dahil kahit nakalabas na yung bagyong Krising, meron tayong tinatawag na monsoonal trough na tinatawag. So, etong area na to, medyo mababa pa rin po yung ating pressure dyan at meron pa yung hila ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya kung papansin nyo, meron tayong makapal na kaulapan banda dito. Itong Northern Luzon yan, medyo maninipis na yung ating kaulapan dyan, tsaka ilang parts na yan. Pero concentrated sa ngayon, yung ating makakapal na kaulapan at malawakang pagulan dito sa Metro Manila at mga karatig lugar nito. Kagaya nga ng Central Luzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, hanggang Rizal. Abot din po yung malawakang pagulan natin. Kasama po dyan Cavite, Batangas, Laguna. Ito pong ilang bahagi ng Quezon, maging dito sa Occidental Mindoro. So yan po yung ating habagat or southwest monsoon ngayon. So nagdedepende yan doon sa ating axis ng habagat or kung saan siya located. Not necessarily kung bansa po ay nakakaranas ng malalawakang pagulan sa ngayon. At isa pa sa katangian ng habagat, Lord. Ito po ay nanggagaling dito sa West Philippine Sea, yung mga nabubuong kaulapan natin. Kaya minsan, randomly, nagkakaroon tayo ng mahinang ulan, katamtamang ulan, at kagaya ngayon, medyo severe yung ating kaulapan. Kaya malalakas yung ating mga natatanggap na pagulan. So depende sa lawak or lakas ng ating habagat yung natatanggap nating pagulan. So ang katangian po niyan, any time of the day, kakaranas tayo ng habagat, pero nagpa-fluctuate po yan, at ngayon nga, meron tayong malalakas na pagulan. Bukas, maaaring humina yan. Pero ayan, ready dapat tayo kapag active yung ating habagat at natapat sa atin, yung tinatawag na natin axis nito or yung kung saan yung linya na nandun yung makakapal na kaulapan. At actually, maabot pa rin yan dito sa areas ng Mimaropa at Occidental Mindoro. At samantalang, Lord, meron din tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay low pressure area, banda dito naman sa eastern section ng Visayas. Medyo malayo yan, nasa around 950 kilometers ang layo. Pero yan po ay hindi natin inaasang mag-landfall or tumama sa ating landmass. Habang bumabaybay po yan, umakyat dito sa may East Philippine Sea, since nasa dagat yan, may possibility po yan lumakas. So ngayon, active yung ating habagat or southwest monsoon at magpapatuloy pa yan in the next few days. So nagpa-fluctuate lang yan. Muli pong lalakas yan kasabay ng paglakas itong ating binabantayang sama ng panahon at siya naman po ang magpapalakas ng habagat sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend, hanggang makalabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Oo, pero Yes, Alvin, kung ibabase natin doon sa pag-aaral na nilabas recently ng mga taga-Ateneo, no, kasama ang mga taga-Pag-asa at Japan agencies, mas nakakatakot o mas mapaminsala yung posisyon na mas malayo yung bagyo at hinihila niya yung habagat. So, mukhang may ganong sitwasyon tayo itong nakaraan, ano? At itong bago kaya, sabihin natin, may ganon ding epekto possibly? Tama ka dyan, Lord. Medyo mas nakakalito pa nga actually ang mag-forecast o magtaya ng panahon kapag medyo malayo yung ating sama ng panahon or yung bagyo na nagpapalakas sa habagat. Kasi yung bagyo, kaya natin i-pinpoint yung location, kung nasaan yung kaulapan yan. Ito pong habagat, halimbawa, meron tayong malayong bagyo or low pressure system na nasa itaas ng bahagi ng ating bansa. In this case, yung ating tinatawag na monsoon trough, hindi natin kaagad mapipinpoint kung kailan ito titigil. Ang maganda, dapat lagi tayong ready, if ever active, yung ating weather system na habagat o southwest monsoon. At maliban dyan, Lord, totoo na nagkakaroon tayo ng pag-init ng temperatura ng karagatan. So nagbabago po yung ating klima. So mas lumalakas yung ating mga bagyo at lumadalas din yung ating mga pagulan at lumalakas din yung mga natatanggap nating mga thunderstorms. Lalong-lalo na kapag ganito meron tayong wet phase ng MJO or active nga itong ating habagat or southwest monsoon. Yung bagyong Karina, Lord, dagdag ko rin. Last year, itong bagyong Karina, hindi nga ito naglandfall, pero again, nung dumaan dito yun sa taas na bahagi ng ating bansa, dun ito nagdala ng malawakang pagulan. Lalong-lalo na po dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila at sa mga karatig lugar dito. So isang mabilis lang, Alvin, ano? So ang ganitong kondisyon ng ating panahon ay magtatagal ng ilang araw? Pagpapatuloy pa to hanggang weekend, next weekend, Lord, dahil nga meron tayong binabantayang panibagong sama ng panahon na posibleng siya naman ang magpalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Dagdag ko na rin, Lord,
Merong reverse or merong katapat itong habagat na mahirap din i-estimate yung mga tagal ng na makaka-apekto sa ating bansa. Kapag amihan, meron tayong tinatawag na shear line. Yun naman, para ding habagat, minsan nagtatagal din to sa isang area na which is nagpapaba or nagdadala rin ng mga malawakang flooding. So, pag amihan, meron tayong shear line. Kapag habagat or southwest monsoon, eto po, ganito yung ating nararanasang mga pagod. So, napakahirap po or medyo mahirap siyang estimate kung saan gaano siya katagal or gaano siya kadaming ulan ay dadalhin sa atin. Kaya ang importante, lagi tayong ready at lagi tayong makabelita sa mga datas natin at mga information available sa atin. Lalong-lalo na dito sa News 5, Lord. Alright, maraming salamat sa iyong update at sa insights. News 5 Weather Specialist Alvin Pura. Thank you, Alvin. Maraming salamat.